Mga ka-Republic, pagkatapos manalo sa Game 3 at sa Game 4, masyadong naging kumpiyansa ang Barangay Ginebra. Ito ang inamin ni Team Cone. Kaya binakbakan sila ng talk and text na ngayon ay isang panalo na lang ang kailangan para ma-retain ang Governor's Cup title. May twice to beat advantage ngayon ang mga bataan ni Chot Reyes na nagsabing dapat nilang paghandaan ang big fight back ng mga mag-aalak. Ngayon higit na kailangan ng Gin Kings ang Never Say Die spirit upang muling magsitago ang mga talangkang Ginebra haters. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sinamantala ng talk and text ang isang napakaalat na gabi ng Ginebra sa Game 5 upang mabawi ang momentum. Super off night ni Justin Brownlee na nakapagtala lang ito ng 8 puntos, pinakamababang output niya sa loob ng 8 taong paglalaro sa PBA. Ngunit tumanggi si Scottie Thompson na ibunton ang sisi sa kanilang import. Sila daw lahat naging maalat ang laro sa Game 5. At may point din si Team Cone sa pagsasabing naging kampante ang Gin Kings matapos manalo ng 2 sunod. Hindi sineryoso ng mga Ginebra players ang sinabi ng American mentor na nakatabla pa lang sila sa series at wala pang dapat ipagsaya. At para silang naambus ng talk and text sa Game 5 kung saan mainit agad ang opensa ng tropa ni Chot Reyes at sa defensive side, suffocating defense ang ipinamalas ng mga ito. Inamin ito ng TNT coach. Pagkatapos daw nilang matalo ng 2 sunod, sinabi raw niya sa kanyang mga players, kailangan nilang ibalik ang nananakal na depensang naghatid sa kanila dito sa finals. Lamang sa series 3-2, hawak ngayon ng TNT ang momentum at pumapabor din sa tropa ni Chot Reyes ang statistic. 5 sa 6 na team na nanalo sa Game 5 after na magtabla sa tig-2 panalo ay siyang nakakasungkit ng kampyonato or at least 14 out of 16 sa nagdaang huling 9 seasons. Sang-ayon ito kay PBA Chief Statistician Fidel Mangonon III. Ang SMB lang ang nakabasag sa trend na ito ng 2 beses. Una noong 2019 Philippine Cup Finals laban sa Magnolia at noong 2022 Philippine Cup Finals laban naman sa TNT. And obviously, gustong samahan ng Ginebra ang kanilang sister team SMB bilang kupunan na bumasag sa trend na nakatala sa record ni Sir Fidel Mangonon III. Sa Game 5, muling nangagat ang depensa ng talk and text. Nilagyan ng kandado ang inside plays ng Ginebra at hinayaang tumira sa labas ang mga Ginebra guards. Sa kasamaang palad na wala ang mainit na shooting ng Ginebra noong Game 4 at 24% lang ang mga mag-aalak beyond the arc. Sina Maverick Ahanmisi at Stephen Holt na nag-init ang shooting noong Game 4 ay nalimitahan sa pinagsamang 11 points. 2 out of 14, 0 out of 7 si Ahanmisi. May nakakaawang 32% shooting ang Ginebra sa Game 5. At sa ganitong tagmalas na alat sa shooting, malabo talagang manalo laban sa matalas na shooting naman ng TNT sa pangunguna ni R.R. Pugoy at Calvin Oftana. Nauna na natin itong sinabi bago pa ang Game 5. Kapag nag-init ang kamay ni Oftana at Pugoy ay delikado ang Barangay Ginebra. Oras di peligro na mamaya para sa Gin Kings. One miss you die, sabi nga. Magsasaya ang mga talangkang haters pag naiuwi ng TNT ang corona. Inaasahan na natin yan. Nang manalo sa Game 5 ang talk and text, bigla na namang naglabasan ang mga talangka, nagsisikuda na naman. Pero pag natatalo, sabay tago sa kanilang mga lungga. Kung nagsiselebrate na ang mga talangka, hindi si Chot Reyes. Sabi ng TNT coach, kung may team na capable of making a comeback, walang iba kundi ang Ginebra. Kaya hindi pa raw sila pwedeng magsaya. Ang dating Gilas coach mismo ang nagsabi, pinaghahandaan nila ang big fight back ng mga mag-aalak. Kahit pumapabor sa talk and text ang statistics ay hindi inaalis ng TNT ang posibilidad na baka maulit ng Ginebra ang ginawa sa kanila ng SMB noong 2022 All-Filipino Conference Finals. Kung maaari, gusto nang tapusin ng TNT ngayong gabi ang final series. Ayaw na nilang paabutin ng Game 7.
Kung sakaling ang maiuwi ng TNT ang kampyonato mamaya, ito ang magiging pangalawang pagkakataon na nabigo sa finals si Justin Brownlee at ang Talk and Text ang muling magbibigay nito sa kanya. Na tulad noong season 47 ay may iisang import, si Randy Jefferson. Mamaya may pagkakataon si JB at ang Hinebra na iligtas at pahabain pa ang final series. May nauna nang sinabi ang TNT coach, in terms of adjustment ay wala na raw masyadong mailalabas pa ang magkabilang team. Ibig sabihin ng TNT mentor, sa loob ng 5 laro ay nalantad na lahat pareho ang mga baraha ng magkabilang kupunan. Ang Game 6 ay didepende na lang daw sa individual talent ng kani-kanilang mga players at sa determinasyon ng mga itong maipanalo ang laro. Wala na nga bang magagawa si Coach Tim Con para pigilan ang pamamayagpag ni Randy Jefferson? At ang Hinebra import, kaya pa ba niyang pangunahan ang Hinebra para mailabas ang Never Say Die spirit? Masasagot ang mga katanungang yan mamaya sa Game 6. Ngunit may isang bagay na tiyak na tiyak. Pag nanalo ang TNT, maglalabasan ng mga crying talangka. Pero pag nanalo ang Hinebra, babalik ang mga talangka sa pusod ng dagat. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Eking Sepe. Nako, totoo ka. Naglilitawan na talaga. Sa iyo rin, shoutout, Colo Garcia. Yes, hindi pa tapos ang series. Sa iyo, shoutout din, Winston Vergara. Pukpukan ng Game 6. Sigurado yan. Shoutout sa iyo, Idol. Sa iyo rin, Norman Flores. Good evening din sa iyo. Shoutout sa iyo, Idol. Sa iyo rin, shoutout, Paul Borja. Yes, sa Hinebra ang Game 6. Sa iyo rin, shoutout, Angel Bells. Hinebra lang ang sakalam para sa kanya. Shoutout sa iyo, Idol. Sa iyo rin, Danilo Dayag. Magagalit ang mga TNT fans niyan. Sa iyo rin, Renato Arellano, wag mag-alala, ang lakas ng fighting spirit nito. Shoutout sa iyo. Sa iyo rin, Remihia Tibay. Yes, wag lang pabayaan si Napugoy. Shoutout. Sa iyo rin, shoutout Carlos Kayanan, Idol. At sa iyo rin, Reden Alonso at Arnel Cayubit. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.